sa Panginoon kung talagang handa na tayo. Ayan, praise God. Salamat sa Panginoon, nandito tayo ngayon. Sama-sama tayong magpupuri, makikinig sa Kanyang salita. At tingnan nga po natin kung na-ready ang ating word for the day mula sa Psalms 34. Sabay-sabay po tayo. I will praise the Lord at all times. I will constantly speak His praises. I will boast only in the Lord. Let all who are helpless take heart. Come, let us tell of the Lord's greatness. Let us exalt His name together. Salamat sa salita ng Panginoon. Kagaya nga po ng sabi diyan, sama-sama po nating purihin ang ating Panginoon, itaas ang Kanyang pangalan. Pero bago po yan, tayo po ay manalangin. Tayo magpakumbaba sa Panginoon at hingin po natin ang presence niya sa ating kalagitnaan. Lord, we thank you for this day na niloob mo na kami ay makarating dito upang manambahan sa iyong dakilang pangalan. Pinasasalamatan po namin ng isang buong linggo kung paano mo kami iningatan, tinulungan sa lahat ng aming mga gawain, at kung paano rin na pinagaling mo ang may mga karamdaman. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na ikaw ang aming Diyos na mabuti, nakakaalam ng lahat ng bagay sa aming mga buhay. Nais po naming ibalik sa inyo ang pampuri at pagsamba, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos na tapat. At alam namin na sa bawat bagay andon ang kabutihan mo, andon ang pagmamahal mo. Hayaan mo, Panginoon, na sa umagang ito ay nagpapakumbaba kaming lalapit sa iyo at hihingi ng tawad sa lahat ng aming mga sala. Linisin mo po kami, Ama. Sa anumang karumihan na nakita mo sa aming mga puso, sa aming mga isip, Lord, forgive us. Salamat, dahil alam namin na ikaw ang aming Diyos na nagpapatawad ng aming mga kasalanan. At patuloy na binibigyan kami ng pag-asa sa buhay upang ikaw ay patuloy na mapaglingkuran. Thank you, Lord. Nawa sa umagang ito, ikaw ay tunay na makatagpo ng bawat isa. Buksan mo ang aming mga puso sa pakikinig ng inyong salita. At sa pamamagitan nito, Panginoon, ikaw ay aming maitaas. Ikaw ay madakila. At sa aming pag-aawitan, Panginoon, ikaw ay mabigyan namin ng ngiti at galak. Dahil ang oras na ito ay para sa iyo. Purihin ng inyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. At ang lahat ng ito, dinadalangin namin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Tayo po ay mag-awitan. Gamitin po natin ang ating mga kamay. Maari po tayong umindak. Yes, Lord.
worship the Lord. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Whoa, whoa, whoa. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you For who you are, for who you are, for who you are. You are good. Thank you, God, for your goodness. In every day, Lord, ng buhay namin, nararanasan namin ang kabutihan mo, Panginoon. Maraming bagay sa mga buhay namin na dapat namin ipagpasalamat. Sa mga biyaya mo, sa kalakasan, sa mga suliranin, andyan ka. Hindi mo pinababayaan ang mga anak mo. Ang kalangitan ay bukas para sa iyong mga lingkod upang ibuhos ang mayamang biyaya mo, Panginoon. May mga pagkakataon, Lord, na nagkakaroon kami ng karamdaman, pero hawak mo ang buhay namin. Ikaw ang nagpapalakas sa amin, Lord, upang sa isang araw ng aming pagising, patuloy ka naming mapaglilingkuran. May mga pagkakataon, Lord, na nasasaktan kami. Kapag inilapit namin sa inyo, Panginoon, andun ang kapayapaan. Dahil sabi mo nga, you are always in control. You love us so much. Kahit hindi namin kayang pantayan yun, patuloy ka nagiging tapat. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming papurit pagsamba ng buong puso't pagmamahal. Kinikilala namin ang iyong kadakilaan at nais ka naming sambahin sa espiritu at katotohanan. Come on, worship Jesus. Awitan po natin ang Panginoon ng buong puso at pagmamahal. God is in control. God will never fail. I'll open up my eyes, have faith in Him alone. Greater things prepared for me. I am not alone. I am in His hands. I'll never give it up. He will lift me up and take up my broken heart. I cast my burdens upon Jesus. I cast my failures upon Jesus. Oh, my will
Come on, sing this to the Lord. God will never fail. Open up my eyes, faith in Him alone. Greater things prepare for me. I am not alone. I am not alone. I am in His hands. I'll never give it up. He will lift me up and take up my broken heart. I cast my burdens upon Jesus. I cast my failures upon Jesus. All my worries, doubts and fears, He will wipe away all my tears. I'll rest in His presence, hope in His presence, life in His presence. I will remain. I cast my burden upon Jesus. I cast my failures upon Jesus. All my worries, doubts and fears, He will wipe away all my tears. I'll rest in His presence, hope in His presence, life in His presence. I will remain in Him. Yes, Lord. We will remain in you. Batid niyo po yung laman ng puso ng bawat isa. Maybe I can say broken-hearted. Kapag kami nagpapaalam sa'yo, hindi madali. Pero gaya nga ng sabi dito sa awitin na God is in control. Gusto naming maranasan, Panginoon, yung rest. Na kahit pa man na may lalayo, andun ang pagsama mo sa amin. Hindi namin control, Lord, yung plano mo para sa buhay ng bawat isa. Gusto man namin na lagi siyang makasama. Pero alam namin na meron kang mas magandang plano para sa bawat isa. Kaya naman, ipinagkakatiwala po namin sa inyo lahat. Dahil ang lahat ng bagay hindi nalilingid sa inyo. Nais ko pong isuko, ano man ang nararamdaman ng bawat isa sa atin ngayon. Let's surrender it to the Lord. For He is the only one who will give us peace and rest. Come on, let's worship God. I surrender all. I surrender all.
Come on, once again. Let's surrender everything to Jesus. I surrender all. I surrender all. Come on, say it to Jesus that you surrender everything to Him. God is good. Come on, worship. I surrender all. I surrender all. I surrender all to you. He's in control. He's powerful. God is in control. Amen. He is in control. Thank you, Jesus. He is powerful. God is in control. Cast my burdens upon Jesus. I cast my fears upon We give everything to you, Jesus. Help us, Lord, to experience you more and more and more sa buhay na ito, Panginoon. We need you, Jesus. Wipe away all our tears, Jesus. Rest in His presence, hope in His presence, life in His presence, will remain. I cast my burdens upon Jesus. I cast my failures upon Jesus. All my worries, doubts and fears, He will wipe away all my tears. I rest in His presence, hope in His presence, life in His presence. I will remain in Him. Yes, Lord. We will remain in you. We love you, Jesus. We praise you. We glorify your name. This is our prayer. In the mighty name of Jesus. Everybody says, Amen. Amen. Let's close our eyes, mga kapatid. Tinataas po namin sa iyo lahat, Ama. Lahat ng mga bagay, Panginoon, ng aming kahinaan, kalungkutan, lahat, Lord, ng aming mga hinaharap sa buhay na ito.
amin pong itinataas sa iyong paanan, aming Ama. Humihingi po kami ng kaaliwan, kalakasan. Humihingi po kami ng iyong guidance. Salamat po, Ama, dahil napakabuti mo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Hindi nagmamaliw, hindi ka nagkukulang. Ikaw ay laging tapat. Kaya sa buhay na ito, Lord, walang ibang madakila at mapapurihan. Kahit na sa mga sitwasyon, Panginoon, na may kabigatan, patuloy ka naming pinupuri. Kahit na sa gitna ng pagpapala, salamat po, napakabuti mo. Kaya ninanais po namin, Panginoon, sa oras na ito, na kami, Panginoon, ay katagpuin mo sa kung ano man, Panginoon, ang aming pangangailangan. Pangailangang emosyonal, pisikal, patigit sa lahat, Lord, sa pangailangang spiritual. Hiningi po namin, Panginoon, na may pagpapakumbaba, na kami, Panginoon, ay tulungan mo, samahan mo. Ikaw po, Panginoon, ang aming gabay. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming kaaliwan, kagalakan, Panginoon. Kaya sa aming kalagitnaan, ikaw po, Lord, yung matanghal at madakila. Kaya, Lord, walang hanggang papurit, pasasalamat, Panginoon, ang aming binabalik sa iyo, ang aming tinataas sa iyo. Patuloy ka mangusap sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ikaw po nawa ang siyang manguna, magbigay sa amin ng inspiration, magbigay sa amin ng motivation, mag-encourage sa amin, at magtama sa aming mga puso. Salamat po, O Diyos, sa iyo. Napakabuti mo. Kami ay tinipon mo upang mapalakas mo kami sa pamagitan ng iyong mga salita. Purihin ka, Ama. Ito pong aming dalangin, papurit, pasasalamat, ay tinataas sa iyo sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Tayo po yung makakaupo na. Salamat po sa oras na ito. Isang magandang umaga po sa atin lahat. Yan, ako po ay nagkaroon ng karamdaman nung nakaraang week. Pero salamat sa Diyos dahil pinagaling niya ako at pinalakas. At sa oras na ito ay niloob ng Panginoon na ako ang manguna sa inyo sa salita ng Diyos. Bagamat medyo mahina pa ako ng konti, malakas naman din po. Medyo parang alam niyo merong hibla ng pagkahilo. Kaya pagpasensya nyo na medyo mabagal ako magsalita or parang bagal ng pacing ko. Pero salamat sa Panginoon dahil siya yung ating kalakasan. Amen po ba? Siya yung ating kaaliwan, siya yung ating kagalakan at pag-asa. Itong umaga na po ito ay isang magandang pag-uusapan po natin ngayon. Tayo po ay nasa series ng mga covenant ng Panginoon sa kanyang mga pinili sa kanyang bayan. At ngayong oras na ito, ang ating pong pag-uusapan ay about sa covenant po na ibinigay ni Moses para sa kanyang mga pinili, sa kanyang bayan, sa mga Israelita. So, ito pong ating pag-uusapan ay noong nakaraan ay nandun yung Noahik, nandun yung Abramahik, ngayon naman po ay Mosaic, o kaya sa Tagalog ay Mosaic Covenant, no? Na ito ay ibinigay ng Diyos kay Moses para sa bayan ng mga
Israelita. Yan. Pero meron po tayong patutungkulan na itong covenant na ito na ibinigay kay Moses ay nagpapakita na we are in need of a Savior. No? Kailangan natin ng tagapagligtas. Kailangan natin ng Diyos. Dahil itong covenant na ito, isang napakalaking realization na tayong mga tao, tayo ay kailanman hindi talaga totally makakasunod sa panuntunan ng Diyos o pamantayan ng Diyos. Kaya kailangan natin talaga ng tagapagligtas. Yan. Ito yung makikita po natin sa Exodus 19, chapter 19 and chapter 24. Okay? Magkaroon lang po tayo ng konting background, mga kapatid, dito sa ating pag-uusapan. Last time, napag-aralan natin yung Abrahamic Covenant na si Yahweh, ang ating Diyos, nangako siya kay Abraham na siya yung magiging ama ng bayan ng Israel. No? At itong pangako na ito ay kalakip nito yung pangako na bibigyan sila ng lupang pangako. Ito yung Canaan or yung Israel mismo. Okay, so may pangako. Kaya dito sa covenant na ibinigay kay Moses, merong instruction na may pangakong lupa, pero kailangan nyong okupahan. Kailangan ninyong kunin yung territory at mamuhay doon. Okay? So kay Abraham, merong pangako na merong lupang pangako. Kay Moses naman, sabi ng Panginoon, okupahan nyo na, puntahan nyo na. Pero alam naman natin, ang kwento nito ay hindi madali. Okay? So paano ba nangyari? Mula kay Abraham, may covenant ang Diyos na siya yung magiging ama ng mga lahi. Ama ng mundo. Tama po ba? Binigyan siya ng anak. At sino po yung anak na iniintay niya? Si Isaac po. No? So tingnan natin kung itong story nito ay alam na alam ninyo. Ngayon, nagkaroon siya ng anak. Kay Isaac na lang tayo mag-focus. Ilan po yung naging anak po ni Isaac? Mga kapatid? Ilan po yung naging anak niya? 3 ba? 2? 4? 2. Sino po yon? Yung 2 na yon? Sino po yung anak ni Isaac? Si Samson po ba? Sino po ba ang anak ni Isaac? Okay? Si Esau po at si letter J. Sino po yon? Si Jacob. Yan. So may 2 anak. Si Isaac, si Esau, at si Jacob. Ngayon, sino po ang blines ng Panginoon? Si Esau po ba o si Jacob? Yan. Si Kuya Art. Si Jacob ang blines ng Panginoon. No, lahat tayo blines ni Lord. I mean, sa pangako ng Panginoon, tinupad ng Diyos yung blessing sa lipi ni Jacob. Kaya po yung kanyang 12 anak, no? Yung pundasyon ng 12 tribes, yun po yung naging lahi ng mga Israelita. Nakuha po natin mga kapatid. At doon, lumabas ang anak niya na yung favorite niya pong anak. Sino pong favorite na anak po ni Jacob? Sino po yon? O lahat ng mga may paboritong anak, kilalang kilala nyo to. Si Joseph. No? Si Joseph po at si Benjamin, yung favorite na anak ni Jacob. Pero dahil kay Joseph, alam naman natin yung kwento ni Joseph, si Joseph, meron siyang nakuhang pabor
kay Pharaoh. No? Kaya itong si Pharaoh, to cut the long story short, yung mga lipi, lahi, o tribo ni Jacob na ama ni Joseph, pinapunta niya sa Egypt. At doon, ano nangyari? Nanirahan sila saan? Saan banda? Bandang Egypt. Alam niyo may dahilan kung bakit bandang Egypt sila nanirahan. Saan bandang part ng region sa Goshen. No? Itong Egypt na ito mga kapatid, alam niyo nakaraan, meron kaming pagkakataon na makadalaw doon sa Egypt. At alam ninyo, parang hindi ako nawaw na parang nag-question mark ako. Ano nangyari sa Egypt? Pag binasa mo sa Biblia, parang napakaganda ng Egypt. Di ba? Pag binasa mo sa Bible, sobrang ganda tingnan siguro ng mga kingdom or palace ni Pharaoh. Pero wala po kayo makita itong palace or kingdom ni Pharaoh. Wala na kami nakita doon. Puro disyerto na lang at tomb. Pero alam ninyo, dati sobrang dakila ng mga Egyptian. Tinuturing nila na sila ay galing sa Diyos o sila ay Diyos. Kaya mga Egyptian, alam niyo po, ito yung pinakamatinding mga racist na tao. Di ba sa atin, sa panahon ngayon, yung mga puti, saan? Sa US, sa West, sila yung parang medyo matataas yung tingin nila sa sarili nila. Kaya sa ating mga Asian, mga dilaw ang tawag sa atin. At sa mga maitim, mga negro, mga mababang uri. No, I think parang halo naman, no? May racist na puti, pero meron din naman mababait na puti. Pero ganun ang mga Egyptian. Matataas ang tingin nila sa sarili nila. They think they are gods. At galing sila mismo sa Diyos. Pero salamat sa Panginoon dahil alam ninyo, yung pabor ng Diyos sa bayan ng Israel na sila ay pinapapunta ng Egypt para sila ay i-preserve. Dahil sila ay pinili ng Diyos, bayan ng Diyos, sila ay lahi ng Diyos, mga anak ng Diyos, kailangan pure ang kanilang lineage. Walang mahalo. Tama po ba? Kaya ang Panginoon, inilagay sila sa Egypt kasi ang Egypt hindi po nakikipag-intermarriage sa mga Hudyo. Bakit po? Dahil mataas ang tingin nila sa sarili nila. What if kung ang lahi ni Jacob ay nasa ibang bayan? So somehow, malalahian. Mag-aasawa sila ng ibang bayan, tama po ba? Magkakaroon ng ibang lahi. Hindi na pure. Kiniloob ng Panginoon na sila ay mapapunta ng Egypt sa region ng Goshen para ma-preserve ang lahi nila. No? So, again, ano naman ang nangyari doon? Alam natin ng mga Egyptian ay dahil dati si Joseph ay buhay pa, ginalang sila. No? Ginalang yung mga Hudyo ng mga Egyptian. Dahil kanino? Kay Joseph. Okay? Naging mahaba pa ang kwento, namatay na yung Pharaoh. Yung Pharaoh na may favor kay Joseph, namatay. At si Joseph din ay namatay din. So ilang Pharaoh na ang dumaan, kaya ngayon, yung dating Pharaoh na may paggalang, may pagmamahal sa mga Hudyo, nawala na. At nainggit na sila kasi sila'y dumadami, lumalakas. Kaya anong ginawa po nila? Ang plano ng mga taga-Ehipto o mga Egyptian ay sila ay gawing slave. No? At yan po ay umabot ng 400 years, yung kwento na yan. No? So in short, sa Egypt, naandun ang bayan ni Jacob, ang Israel, ang bayang pinili ng Diyos, pero sa loob or sa tabi ng Egypt, sila ay mga slave. No? At
sa kwento na yon, lumabas din naman yung pangalan or name ni Moses. No? So si Moses po ay nasa lahi, nasa lipi po ng tribe ng Levites. Ang mga Levites po ay mga lingkod ng Diyos. So si Moses ay ipinanganak sa tribo ni Levi. At alam naman natin na si Moses ang ginamit ng Diyos para ang mga bayan niya ay mailigtas. Now, so si Moses ay niraise ng Panginoon doon sa time na kung saan, alam naman natin yung kwento, na yung mga lalaki, na baby, na ipanganak, ay kailangan patayin. Dahil ito'y utos ni Pharaoh. Kaya si Moses, sa kwento na alam natin, siya ay nilagay doon saan? Sa basket. No? Alam niyo yung description ng basket ni Moses ay description din sa ark ni Noah. Na kung saan ang arko na ginawa ni Noah ay nagsisilbing salvation, kaligtasan. No? At yung basket ni Moses mismo din, ang naging way para siya'y maligtas kasi siya yung gagawin ng Panginoon o gagamitin ng Panginoon para maging deliverer ng bayan ng Israel. No? Kaya si Moses, mga kapatid, ay, alam ninyo, dapat natin din pag-aralan din. I encourage you, mga kapatid, na kayo, mga kapatid, alam nyo dapat yung mga karakter, mga major, kahit na yung mga minor character sa Bible. No? Dapat malaman ninyo kasi ang Diyos ay gumagawa sa kanila. Ngayon, kay Moses tayo magkakaroon ng pag-aaral. So si Moses ay pinili ng Diyos. Tingnan natin yung parang ano ba si Moses? No? Saglit na parang bibliography ni Moses. Meron ba ako dyan? Okay? So dito, mabasahin ko na lang sa inyo, mga kapatid, ang mga interesting facts about Moses. Siya ay, ang kanyang nanay ay sino po? Naalala niyo po ba? Si Jochebed. Ang kanyang tatay ay si Amram. Ang kanyang kapatid ay sino po? Si Aaron. No? At si Moses, siya ay bagamat Hudyo, pero siya ay ni-raise ng dalawang lahi. Yung nanay niya, yung kapatid niya, si Jochebed at si Miriam ang nangalaga sa kanya. Binayaran nung queen ng Egypt. No? So, bagamat lumalaki si Moses, na siya ay nasa prestige na kalalagayan, na siya ay parang apo ng Pharaoh, nandun pa rin yung pagtuturo sa kanya ng kanyang nanay about sa pagiging Hudyo. No? And si Moses, 40 years siya doon sa Egypt, na kung saan mula pagkabata hanggang 40 years old, alam niyo po, ako po ay 41. Para hindi ako magkamali. Kailangan mayroong ni Mrs. Baka ako ay 40, ano lang ako eh. 41 po ako. So, ibig sabihin, sa ganitong edad, no, mula nung pagkabata hanggang ganitong edad, si Moses ay nasa Ehipto. No? Promising yung kanyang buhay. Kasi pwede siyang maging Pharaoh. Pwede rin siyang maging mataas na tagapamahala doon sa Egypt. Tama po ba? Pero hindi po yun yung kanyang destiny. Ang destiny niya ay i-deliver ang mga
Israelita mula sa slavery. Okay, now, so maraming facts dyan na mababasa ninyo. Sorry, medyo maliit lang ng konti. And 40 years, si Moses ay naging bihasa. Meron siyang magandang pag-aaral, meron siyang magandang background, meron siyang magandang kalalagayan. Pero ang Diyos may magandang plano sa kanya na ang pagdadaanan niya ay samot-saring hirap. No? Tingnan natin tong Exodus 3, 9 to 10. Ang sabi dito mga kapatid, Exodus 3, 9 to 10, okay? Hanapin natin Exodus 3. Okay. Ang sabi dito sa Exodus 3, 9 to 10, babasahin ko na lang sa inyo. Look, the cry of the people of Israel has reached me, and I have seen how harshly the Egyptians abused them. Now, ito utos ng Panginoon, now go, for I am sending you to Pharaoh. You must lead my people out of Egypt. Yan. So itong utos ng Panginoon, you must lead my people, Israel, out of Egypt. So tingnan natin. Nakalabas ba sila sa tulong ng Diyos, ni Yahweh? Amen, no? Meron ako napanood siguro itong week na ito about kay Moses. May series siya dun sa Netflix. 3 series lang naman yon. Kung paano inilabas ng Panginoon. Ito, yearly natin ito. Ewan ko, pinapanood niyo yun tuwing Semana Santa or anytime na, basta maibigan ninyo. Pero yung kwento ni Moses, napakatindi ng ginawa ng Diyos. Nagpakita siya ng kanyang kapangyarihan. Pero sa gitna noon, pinatigas ng Panginoon yung puso ni Pharaoh. Kasi habang tumitigas yung puso ni Pharaoh, dumadakila yung kapangyarihan ng Panginoon. Ibig sabihin, nakikita, nadi-display palalo yung kapangyarihan ni Yahweh. Okay? So, si Pharaoh ay alam naman natin yung huling famine. O sabihin nating sitwasyon na binigay ni Yahweh sa mga Ehipto ay yung mamatay yung mga firstborn. At syempre, may panganay si Pharaoh, kaya si Pharaoh, nagkaroon siya ng final decision. Nung namatay yung kanyang anak, yung mga Israelita ay pinayagan niya ng umalis. At hindi lang yun mga kapatid. Si Pharaoh, that time, hindi niya lang pinaalis yung mga Israelita, kundi sa kanilang pag-alis ay binigyan pa sila ng mga yaman. No? So, ibig sabihin, ang mga Israelita, nung lumabas or nag-exodus sa Egypt, sila ay mahirap o mayaman? Mayaman. Bakit? Lahat ng ginto, lahat ng mga precious stone ay ibinigay sa kanila. So, pinagpala ng Diyos sila ng freedom. Pangalawa, pinagpala sila ng Diyos ng mga pangailangan. No? Pero alam naman natin na ang Diyos, paglabas nila, hindi sila nag-straightforward doon sa promised land. Hindi sila kaagad talaga nakapunta ng promised land. Ano nangyari? Nagpaikot-ikot sila at yung unang destination nila ay from Egypt
into desert, tapos nakaharap nila yung Red Sea, at doon nakita nila yung nahati yung Red Sea. At pagkatapos ng Red Sea, hindi pa tapos doon. Sa Red Sea, papunta ng wilderness. No? Alam niyo yung travel namin doon mula from Egypt hanggang Israel ay napaka tagal. Ewan ko, parang umabot yata kami ng 4 na oras yata yon. Makalampas lang kami ng boundary ng Egypt to Israel, about 4 hours travel. Ano pa kaya yung lalakarin mo? Tama ba? At yun ay disyerto. At yun ay wilderness. So, kaya samot-sari sigurong reklamo ang ginawa o sinabi ng mga Israelita. Mainit, sa gabi malamig, nauuhaw, o nagugutom. Tama ba? Kaya ang unang destination nila ay napaka-crucial. Saan? Sa Mount Sinai. Sa Mount Sinai, most of Exodus, ang kanyang lugar, or parang sa Exodus, ang Mount Sinai hanggang Leviticus, ay from book of Exodus to Leviticus, nasa Mount Sinai sila. Kausap nila ang Diyos. No? Kasi alam niyo mga kapatid, ang Diyos, hindi lang sila pinalaya mula sa slavery. Gusto kasi ng Panginoon, kasi medyo mababaw lang pag titingnan ninyo, gusto lang palayain ba ni Yahweh ang mga Israelita? Gusto lang ba niya palayain? Kung palalayain lang, madali lang naman. Tama po ba? Pero may deeper meaning ang gusto ni Yahweh na palayain ang mga Israelita. Parang tayo. Hindi lang naman din gusto ng Panginoon na tayo ay magkaroon lang ng buhay na walang hanggan. Gusto niya tayong gamitin para yung iba makarinig ng mabuting balita. Tama po ba? Mababaw ang buhay natin kung tayo ay ililigtas lang ng Diyos, tapos that's it. Hintayin na lang natin yung ating kamatayan. Mababaw. Ang Diyos ay malalim. Amen po ba? Kaya ang Panginoon iniligtas, inilabas ang mga Hudyo sa Egypt, hindi lang para sila ay magkaroon ng freedom, malimit itong marinig kay Moses. Sabi niya kay Pharaoh palagi, Pharaoh, palayain mo ang bayan ko, ang bayan ni Yahweh. Kasi sila ay ano daw? Anong gagawin nila sa mountain, sa wilderness? Magpupuri. Magpupuri sila. Kanino? Sa Diyos. No? Magpupuri. Lagi yun. Sinasabi ni Moses kay Pharaoh, palayain mo ang bayan ng Diyos kasi sila ay magpupuri sa Panginoon. Tama ba? So pangalawang meaning kung bakit ba pinalaya ng Panginoon ang mga Hudyo. Para daw magpuri. Kaya mga kapatid, isa sa pinaka importante na magawa natin, mga tumanggap kay Kristo, mga anak ng Diyos, marunong ka dapat magpuri sa Panginoon. Makasanayang mong magpuri sa Diyos. At literal, mga kapatid, alam naman natin, ang iba-ibang klaseng pwede nating gawin na pagpupuri sa Diyos. Tama po ba? Pero may literal din, yung pagkanta. Di ba? Isa siyang pagpupuri sa Panginoon. Kaya sa atin po, dapat mahubog na marunong tayo magpuri sa Kanya. At pangalawa pong bagay din, na makita natin bakit pinalaya ng Panginoon ang Hudyo ay para sila ay bigyan ng instruction, ng covenant. No? Bigyan sila ng law.
Bigyan sila ng batas para maging maayos ang kanilang buhay. Ang sabi dito sa Exodus 19:1-2, sabi doon, exactly 2 months after the Israelites left Egypt, they arrived in the wilderness of Mount Sinai. After breaking camp at Rephidim, they came to the wilderness of Mount Sinai and set camp there at the base of the mountain. No? Alam niyo, nakaakyat kami ng Mount Sinai. Yung travel po namin mula doon sa hotel papunta ng Mount Sinai is about parang 3 hours yata ang aming binyahe. Meron kaming mga kanya-kanyang mga camel na sinakyan papunta doon sa Mount Sinai. At alam niyo, that night, yung buwan ay napakaliwanag. Parang that time ay may super moon na sobrang liwanag kasi. So sa travel namin po mga kapatid, madilim pa, ito ay madaling araw. Nag-travel kami, yung camel namin, sinakyan namin for 2 hours and parang 1 hour pa paakyat ng Mount Sinai. No? At doon sa lugar na yon mga kapatid, siguro kung umaga kami nag-travel, matatakot po kami. Bakit? Kasi bangil pala yung dinaanan ng mga camel. Alam mo yung, ito bangil. So kung umaga yon, kung morning yon, kitang-kita po namin yung bangil. At sobrang stiff, sobrang mataas. No? Ako siguro, baka yakapin ko siguro yung camel. Kasi nakakatakot sobrang taas No? So, pero pagdating namin doon sa base, doon sa foot sa Mount Sinai, another 700 steps pataas. Yung ginawa po namin. No? And doon sa taas ng Mount Sinai, it was magnificent, wonderful. Yung senaryo, yung isipin mo, dito nagsalita ang Diyos kay Moses at nagbigay ng instruction, ng commandment kay Moses. No? Kaya doon sa lugar na yun, sa taas na yun, nagkaroon po kami ng parang devotion. Nagkaroon kami ng Word of God at pinuri namin si Yahweh. No? It was great experience na makapunta doon sa Mount Sinai. Pero doon sa Mount Sinai, sa panahon na yon ng mga Hudyo, mga kapatid, ay merong gagawin ng Panginoon. May bibigay siya na instruction. Mayroon siyang time na siya ay maririnig ng mga tao niya, mga pinili niya, ng bayan niya. And then, mga kapatid, sa kwento na ito na po yung time na kung saan nasaksihan na ng mga Hudyo. Ang yung kadakilaan, kapangyarihan ni Yahweh. Na anong ginawa ba ni Yahweh? Hinati niya yung dagat. No? Ano pang ginawa ni Yahweh? Nag-provide ng mga pangangailangan nila, ng food, ng water. Even yung time na kung saan ang Amalekites ay nasakop nila. So ito na yung time na kung saan nasaksihan nila yung signs and wonders ni Yahweh na ang kanilang Panginoon ay makapangyarihan. At doon sa Mount Sinai, sila doon ay nag-reside for about a year. No? Kaya katulad na sinabi ko kanina, from Exodus to Leviticus, yung lugar lang yon ay nasa Mount Sinai. Okay? And doon sa Mount Sinai ay yun yung, kaya nga itong Mosaic Covenant ay tinatawag din Sinai Covenant or sinasabi din na Old Covenant. Okay?
Then tingnan natin sa Exodus 19, 3 to 6. Okay? Exodus 19, 3 to 6. Ang sabi dito mga kapatid, Then Moses climbed the mountain to appear before God. The Lord called to him from the mountain and said, Give instructions to the family of Jacob. Announce it to the descendants of Israel. You have seen what I did to the Egyptians. You know how I carried you on eagles' wings, and brought you to myself. Now, ito ang covenant ng Panginoon. Now, if you will obey me and keep my covenant, you will be my own special treasure from among the peoples of earth. For the earth belongs to me, and you will be my kingdom of priests, my holy nation. This is the message you must give to the people of Israel. So yan ang covenant ng Diyos. No? Nagtanong ang Panginoon sa kanyang bayan. At alam naman natin, sa time na ito, naibigay na ni Moses ang ano? Ang Ten Commandments. Nabigay na ni Moses ang iba pang mga civil law. Naibigay na ni Moses yung mga iba pang mga batas. Kaya tinanong ni Yahweh kay Moses, at si Moses naman, sabi ng Yahweh, sabihin mo yan sa bayan ko, yung message na yan. Kapag sila ay sumunod sa akin, sila ay magiging bayan ko. Sila yung magiging lipi ko. Sila yung magiging anak ko. So itong covenant na ito mga kapatid ay conditional covenant. At ito ay hindi unilateral, kundi bilateral agreement. Like Noahic covenant and Abrahamic covenant, covenant na yan ay unilateral. Ibig sabihin, ang Diyos ang nangako, ang Diyos ang tutupad. Pero itong Mosaic covenant, ang Diyos ang nangako, pero ang bayan kailangang sumunod. So this is conditional covenant. Kapag ginawa mo to, ito mangyayari sa'yo. God set terms. No? Nagsalita ang Diyos ng mga terms. Ibig sabihin, may pagkakasunduan. Pero itong mga terms na ito, kailangan ang mga Israelita ay sumunod. At sila yung magiging model sa mga nations. Para makita na itong Hudyo ay bayan ni Yahweh. And then, ano kaya ang naging sagot po ng mga Hudyo? Sila ba ay nagsabi ng yes? Or sila ay nagsabing maybe or no? Exodus 19, 7 to 8. Ang sabi dito, So Moses came and called the elders of the people and set before them all these words that the Lord had commanded him. Sinabi na ni Moses yung kinumand ni Yahweh. And then ano po? All the people answered together and said, ano sagot po ng mga Hudyo? All that the Lord has spoken, we will do. Yan. So, ibig sabihin, nagsabi ng yes ang mga Hudyo. No, sige po, Yahweh, Panginoon, gagawin po namin ang lahat ng iyong sinabi. Ang lahat ng iyong inutos. Okay? But again, alam naman natin na hindi nagtagal yung pagsabi nilang yes. Kasi alam yun, the time na si Moses galing sa 40 days and 40 nights, dala-dala niya yung tablets ng
Ten Commandments, pagbaba niya, ano yung kanya nakita at nasaksihan? Ano po ng kanya nasaksihan? Sa time lang na yon, nasaksihan ni Moses ang napakalaking kalapastanganan ng mga Hudyo. Gumawa sila ng idol. Nag-set sila ng golden calf. Doon mismo, hindi sila nakasunod kay Yahweh. Amen po ba? But again, ang Diyos pa rin ay tapat. Sabi ni Yahweh, gagawa ko ng panibagong tablet na ibibigay ko uli sa inyo. Okay? So itong covenant na ito mga kapatid, ni Mosaic Covenant, kailangan may agreement. Kailangan merong pagkakasundo. Gagawin ko, sabi ni Yahweh, ang aking pangako na kayo ay magiging bayan ko, pagpapalain ko kayo dun sa promised land. Kapag ako ay naging Diyos nyo doon, ang lupa ay magiging mataba. No? Kasi nga, ang promised land ay tinatawag na land of milk and honey. Tama po ba? So yun yung pangako ng Panginoon. Kailangan merong agreement. Merong gagawin. Hindi yung si Yahweh lang, kundi sila din na bayan niya. Now, itong covenant na ito, picture this out mga kapatid. Si Moses, kausap niya yung bayan niya, yung mga Hudyo. Daladala niya yung Book of the Covenant. At ito yung sinasabi niya. Sabi sa Exodus 24:6-7, so sa harapan ng bayan sa mga Hudyo, ito ang senaryo, daladala ni Moses yung Book of the Covenant. And Moses drained the half-blood of this animal into basins. And the other half of the blood he sprinkled on the altar. Then he took the book of the covenant and read it in the hearing of the people, and they said, all that the Lord has spoken, we will do, and we will be obedient. So this scenario, meron ng blood covenant. Okay? So sa harapan, dala-dala niya yung Book of Covenant, tapos merong merong blood na galing sa hayop na pinakamainam na hayop na pinatay. At nung sinabi ni Moses, ito yung Book of the Covenant, at ito yung blood covenant, sprinkle niya sa mga tao, at ano nangyari? Tinanong ni Moses, kung ito ba ay susundin nyo? Ang sagot nila ay susundin po. No? Now, ano ba ang Mosaic Covenant? No? Ano ba ang consist nitong Mosaic Covenant? Yung Mosaic Covenant ay may threefold law ordained by God for Jewish nation. May tatlo. Number 1, okay, sorry, medyo liit. Babasahin ko lang sa inyo. Number 1, as the Jewish people were to be a holy nation, God gave them moral law. Yan. Number 1, yung moral law. Number 2, as the Jewish people were to be a righteous nation, God gave them a civil law. Pakikitungo, kapwa-tao, tama po ba? So moral law, and again, may civil law. No? Kasi yung iba sa atin, ano ba yung covenant? Parang alam yata nung iba, 10 commandments lang. Tapos meron 2 greatest commandment. Pero alam nyo po, itong covenant na ito, itong Mosaic Covenant, ay nagko-consist of 605 to 650 laws.
Hindi lang siya 10 commandments. Kung sabihin natin, may 2 pa kasi may 2 greatest commandment. Hindi po. 605 to 650 laws. Pangatlo, as the Jewish people were to be a religious nation. So God gave them ceremonial law. So marami palang batas na binigay doon sa Book of the Covenant. Okay? At alam ninyo, etong law na ito, bakit kaya ibinigay ng Panginoon sa Hudyo? Bakit kaya binigay niya? Can you imagine, mga kapatid? Wala na po sa wisyo ang mga Hudyo. Bakit? For 400 years, sila ay nasa Egypt. At ang mga Egyptian ay babait po ba? Hospitable ba ang mga Egyptian? They are cruel. Malupit sila. No? Pinapahirapan sila. Kaya kung ano ang ginawa sa iyo, gagawin mo rin sa iba. Tama po ba? So, kung sila ay pinagmamalupitan, palagay nyo, pinagmamalupitan din ba nilang isa't isa? Palagay nyo, mga kapatid? Yes. No? Kaya meron nga sila I think yan ay nasa parang Leviticus. Ang sabi doon sa Leviticus, isa sa mga parang civil law, ay wag mong i-curse ang pipi. At wag mong lagyan ng bato ang daanan ng bulag. Sino ang magmumura sa pipi? Wala na nga siya marinig. Tama ba? At sino ang maglalagay ng bato sa daanan ng bulag? Bulag na nga. Pero yan ay included sa moral law ng mga Hudyo. Bakit? Ginagawa ba nila yan? Na parang sa atin parang nonsense. Pero bang magmumura sa pipi, hindi nga makapakinig? Pero yan ay kasama sa batas kasi ginagawa nila yon. Ganun sila katindi. No? At ano pa kaya ang na-adapt nila doon sa Egypt, mga kapatid? Kung mga Egyptian ay matitindi, kung ang mga Egyptian ay sinasakal sila, pinaparusahan sila, ano pa kayang ginagawa? Isa sa mga matinding nakuha na at na-adapt nila ay paganism. Ang daming Diyos ng mga Egyptian. Lahat na yata ay pwede gawin nilang Diyos. Kahit siguro kung ang Pukari Sweat ay meron doon sa time ng Egypt, baka hari nila ito o Diyos nila ito. Tubig, liwanag, light, ibon, cattle, lahat ay Diyos, pwede maging Diyos. Tinuturing nilang Diyos. Kaya alam nyo meron sa law nila na parang sabi doon, do not cook the goat in their mother's milk. No? Do not cook the young goat in the mother's milk. Ano yung ibig sabihin nun? Huwag mong lutuin yung batang kambing na siya ilulutuin mo sa gatas ng kanyang nanay. And that's paganism. That's practice of paganism. Kasi yun ay fertility na ritual. No? So, marami na-adapt ang mga Hudyo. Hindi na sila pure. Hindi na sila sumasamba sa Diyos. Hindi na sila sumasamba kay Yahweh. Ang dami nilang naging Diyos-Diyosan. Kaya, kailangan ng law. Kasi 400 years of slavery, kailangan maalis ang mga mindset, kailangan maalis ang kanilang mga practice, mga lifestyle. Their character is rough. They are cruel. Kaya kailangan ng law. No? And yan ay ibinigay ng Panginoon sa pamagitan ng Mosaic Covenant. So again, ang utos ng Panginoon, okupahan ninyo ang promised land,
At doon sa promised land, magiging maayos kayo kung merong batas. Can you imagine a nation or a country na walang batas? Na-imagine nyo ba yung mga kapatid? Anong tawag doon kapag ganun yung senaryo, sitwasyon? Ang tawag doon, apocalypse. Wala nang batas na sinusunod, puro chaos na. Tama po ba? Yung end of the earth. Kaya nga kailangan ng batas ng Panginoon. And then, pangalawa, sa pagsunod sa batas, merong blessing and curse. If you obey the law, there's a blessing. But if you are not going to obey, there's a curse. If you obey, you will be my nation. If you will not obey, ano po man nangyari? Diba? Sa story ng mga Hudyo, ang mga Hudyo ay paulit-ulit na na-capture. Ang mga Hudyo ay paulit-ulit na na-exile from Assyrian, Babylonian, Syrian. Sila ay na-capture. Sila ay na-exile. At ngayon, sa panahon natin, gusto silang sakupin. Tama po ba? Nino po? Na mga Middle East countries, mga Palestino, gusto silang sakupin na napakaliit na bayan, napakaliit na bansa. Samantalang lalaki ng lupain ng Iran, lupain ng Saudi, lupain ng ibang mga lugar. Ang Egypt, ang Israel ay ganito lang. Kasi right now, ang katotohanan po, ang mga Hudyo ngayon o mga taga-Israel, hindi po nila kinikilala si Jesus na Messiah. There one time nga nung sa aming pagta-travel doon, tinanong ko yung tour guide, sino ang Diyos ninyo? Kasi siyempre nagtataka tayo, yung aming bus driver ay Muslim. Yung aming tour guide, parang siya ay somehow may part na kung saan siya ay Judaism, pero parang Kristiyano din siya. At tinanong ko, sino ba ang Diyos ninyo? Kasi kung ang sagot niya ay si Jesus, then they believe in Jesus. Pero sabi niya, si God. So general God. No? Kasi ngayon, sa bayan ng Israel mismo, ikinakatwa nila si Jesus. Hanggang ngayon. Ang tawag nila kay Jesus ay leader ng revolution. Tawag nila kay Jesus ay isa ding propeta, katulad ni Muhammad. O si Jesus ay tinatawag nilang parang siya ay naglikha ng religion ng Christianity. Pero pag sinabi mong, di ba si Jesus ay lumaki dito sa Israel at siya'y kinikilalang Messiah? Ba't hindi nyo siya kilalanin na ganun? Ang sagot nila ay, hindi namin pwede siyang kilalanin na ganun. Even talk about Jesus, hindi namin pwedeng gawin. Bakit? Kasi si Jesus ay wala doon sa lineage na kung saan siya ay nasa magandang pamilya. Malakas at makapangyarihan na pamilya. Hindi daw si Jesus doon nanggaling. Siya ay karpintero, siya ay pinanganak sa manger. Ang inaasahan ng mga Hudyo na tagapagligtas ay politically powerful. So, kaya kahit kailan hindi nila tatanggapin si Jesus. At ganun sila ngayon. Kaya somehow, ganun ang paulit-ulit na nangyayari sa bayan ng Panginoon. Hopeless na ba ang mga taga-Israel? Merong time, definite time, na ang bayan ng Panginoon, ng Israel, merong gagawin ng Diyos sa kanila. Marirealize nila ng buong buo na si Jesus nga ang tunay na Diyos. At sadly, yan ay sa time ng tribulation. So most of them ay
hindi makasama sa rapture. Bakit? Kasi sa tribulation, doon nila marirealize na totoo nga si Jesus. No? And number 3, mga kapatid, yung law ay hindi kailanman masusunod all throughout their lives. Tama ba? Tama po ba? At tayo din, mga kapatid, yung batas hindi natin kayang sundin ng talagang consistent. That's why si Lord pinermit na mayroong sacrificial offering. Okay? Sa time na ito, ay pinahihintulutan ng Diyos ni Yahweh ang sacrificial offering. Ano po yon? Sila ay mag-aalay ng buhay na pinatabang guya, pinakamagandang uri ng kalapate. Inaalaw ng Diyos ito kasi para sa kanilang kasalanan. Pero ito, mga batid, ang sacrificial offering ay nagko-cover lamang. Hindi siya naglilinis o hindi siya nag-aalis ng kasalanan. Ano pong ginagawa ng sacrificial nila na offering? Nagko-cover lang. Hindi talaga nag-aalis ng kasalanan. Okay? So bagamat meron silang sacrificial, animal sacrifice, pinapatay nila, inisprinkle nila yung dugo, pero kailanman daw hindi ito ang maglilinis sa kasalanan. Inalaw yun ng Diyos kasi merong mangyayari na pagdating ng totoong sacrifice. At yan ay wala nang iba kundi ang sacrifice o ang katawan ni Jesus ay binigay niya para sa atin. No? So itong covenant na ito, mga kapatid, ay nagpapakita na ang Diyos ay banal, mamuhay ka sa kabanalan. Alisin mo yung kasalanan mo, tama po ba? Dahil sa time na yon, kapag ang mga Hudyo nagkasala sa Diyos, ang tindi ng parusa. Kapag gumawa sila ng kasalanan, kamatayan, karamdaman. Tama po ba? Wala po makasunod ng consistent kay Yahweh. Kaya itong batas na ito, itong covenant na ito, ay nagbubunsod sa atin, mga kapatid. Realization sa atin ngayon, na kailanman talaga, sa time ng mga Hudyo, hindi sila nakasunod, sa time din natin, hindi tayo completely, consistently makakasunod sa binigay na batas ng Panginoon. Kaya no one can say, I am righteous by my righteous living. Well, in fact, yung sinabi mong righteous, yung buhay o yung pamumuhay mo, the fact na sinabi mo yun, nagsisinungaling ka. Kasi kailanman, ang puso ng tao ay marumi. Ang kaisipan ng tao ay makasalanan. Nakuha natin, mga kapatid? Kaya walang pwede makapagsabi na ako'y maliligtas sa sarili kong gawa, sa sarili kong mga mababait, magagandang ginawa. Kahit sundin mo ang 9 na utos at nilabag mo ang 1 utos, sabi ng Panginoon, lahat ay nilabag mo. Kahit inisip mo pa lang ang kasalanan, nagkasala ka na sa Diyos. Kaya, mga kapatid, nagpapakita lang ito sa atin na we need a Savior. Indeed, we need a Savior. Kailan natin kailangan yung Savior? Hindi dun sa time na kung saan, Lord, tatanggapin kita, Panginoong Hesus, bilang aking sariling tagapagligtas. No, that's the start. Yun ay simula na kinakailangan mo ang Savior. You need a Savior throughout your life until malagutan ka ng hininga.
Until pumanaw ka sa mundong ito, you need a Savior. You have eternal life when you receive Him. Pero buhay ka pa mga kapatid, tama po ba? Nasa mundo ka pa. Hindi ka pa kinukuha ng Diyos. Mapalad yung kinuha na ng Diyos dahil hindi na maghihirap. Amen po ba? Tayong buhay pa, naghihirap pa tayo dito. At hindi lang basta hirap. Marahil hirap ng kalooban, or hirap sa buhay, or hirap doon sa pagsunod sa Diyos. Samot-saring hirap ang pwede natin maranasan. At yung hirap na yan, kahit anong pilit mo, na yan ay malampasan, na andyan pa rin yan dahil meron ka pang hininga at buhay ka pa. Ang hirap na yan, yan yung gustong ng Panginoon na tulungan ka. Amen po ba? Romans 3 verse 25. Ang sabi dito, for God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. This sacrifice shows that God was being fair when He held back and did not punish those who sinned in times past. So again, yung final punishment ay hindi nakuha ng animal sacrifice sa time ng mga Hudyo. No? Bakit? Kasi yung animal sacrifice, it covers lang. But yung sacrifice na ginawa ni Jesus is once and for all, and it remove our sins and your sins. So God is our help. God is our Savior. Jesus is our Messiah. No? Kaya sa atin po mga kapatid, napaka-definite dapat ng iyong salvation. Hindi ito kumbaga cloudy. Hindi ito dapat yung kaligtasan mo ba, sure na sure ka ba na ikaw ay sa langit pupunta? Paano mo napatunayan na ikaw ngay na patawad na ng Diyos? Paano mo napatunayan na ikaw nga ay mahal ng Diyos? Jesus, si Jesus, yung kanyang accomplishment, yung kanyang ginawa sa cross, ang ating guarantee that we are saved. We are forgiven. Amen po ba? If we believe in Him and accept Him as our personal Savior. Until the cross of Jesus Christ, the sin of mankind was unpunished. But when Jesus Christ sacrificed His life, sin were finally paid. No? Sin were finally paid. We are truly a holy nation. We are righteous by faith. Amen po ba? And that is because of Jesus Christ. Hebrews 10:11 to 14. Under the old covenant, and every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifice, which can never take away sin. But this man, who is that man? Jesus. After He had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God, and from that time waiting till His enemies are made His footstool. For by one offering He has
perfected forever those who are sanctified or made holy. Forever, mga kapatid. If you receive Jesus Christ, you have everlasting righteousness. Everlasting righteousness. Pag sinabing everlasting righteousness, your righteousness is progressive. No? Patupatuloy. Amen po ba? Bakit? Kasi alam ng Diyos, sometimes we fail, sometimes we not. Hindi tayo consistent na nakasunod sa Panginoon. Pero ang promise ni Lord, through Jesus Christ, you are sanctified forever. Isa sa pinaka-tool ng kaaway, isa sa napaka-effective tool ng kaaway para maalis ka sa Panginoon ay ang kasalanan mo ay ibabalik niya. Iko-condemn ka ng kaaway. Sabihin ng kaaway, kaya kami ganyan kasi makasalanan ka. Kaya ganyan ang buhay mo kasi may ginawa kang kalokohan. Sabihin ng kaaway, kailanman hindi ka makasunod sa Diyos. Iko-condemn ang kahinaan mo, iko-condemn ang kasalanan mo, lahat ay ibabalik sa iyo at sasabihin ng kaaway na sa Panginoon, hindi ka talaga ikaw makakasunod. Pero salamat sa Diyos, meron tayong everlasting and forever we are sanctified through Jesus Christ. So yung Mosaic Covenant, hindi talaga ito nagbibigay sa atin ng kabanalan. Hindi talaga ito nag-aayos ng ating buhay. Hindi talaga ito ang nagliligtas sa atin. Ang Mosaic Covenant, ang batas ay nagbubunsod para ikaw ay lalong lumapit sa Savior. Para magkaroon ka ng magandang relasyon kay Yahweh, kay Jesus. Dahil kailanman, itong ating Yahweh, itong ating Savior, itong ating Diyos, sa Kanya ay wala ng condemnation. Kailanman, kung ano man yung kahinaan mo, kasalanan mo, nagawa mo, kailanman hindi ka i-condemn ng ating Diyos. Gaano tayo kamahal ng Panginoon? Ibinigay niya lahat. Batas para maging maayos tayo, para magkaroon tayo ng idea about what is a holy life and righteous living. Ibinigay yan ng Panginoon, sinet yan ng Panginoon. Why? Because may standard pa rin ang pagsunod sa Panginoon. No? Amen po ba? Hindi ibig sabihin na baliwala na ang law kasi nandiyan na naman si Jesus Christ. Hindi. Ang law, ang moral law, ang civil law, ang covenant ay puso ng Panginoon. Dahil gusto niya pa rin sumunod ka sa Kanya. But again, at the end of the day, hindi mo kaya. At the end of the day, mahina ka. At the end of the day, you failed. At the end of the day, nakasuway ka sa Kanya. Kaya the more nakikreep in ang realization nito, the more na kailangan mo si Jesus. The more na kailangan mo magkaroon ng relationship sa Kanya. Dahil doon ka nagiging matibay, doon ka nagiging malakas, doon ka nakatayo, doon ka nakakalakad at nagpapatuloy dahil kay Yahweh. We need a Savior. We need Jesus Christ. In the summary, the covenant was given because Israel can only be a nation if they are under God's law. They will become a nation of God if they are under God's law. Because God is a God of order. Siguro kaya ang buhay natin sira, wasak, kasi hindi tayo nagpapasakop kay Yahweh. Hindi tayo nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Siguro kaya
Samot-sari ang nararanasan natin mga failure kasi nga kinalimutan natin yung pag-ibig sa Diyos. Remember, we are chosen people. Pinunch in lang tayo. Pinili tayo ni Yahweh. Pinili tayo ng Panginoon. At gusto niya, piliin mo rin siya, mahalin mo siya, at sundin mo siya ng buong katapatan. Number 2, the will of God become clear when the covenant and the law revealed. Naging malinaw. Nung tinanggap mo ang Panginoong Yesus, luminaw ba buhay mo? Nagkaroon ba ng direction ng buhay mo? Pero kung ngayong oras na ito, walang direction ng buhay mo, walang linaw ang buhay mo, walang patutunguhan ng buhay mo, baka nakalimutan mo na ang Panginoong Hesus sa araw-araw ng buhay mo. Baka kailanman hindi ka siguro nanalangin, kailanman siguro araw-araw ng buhay mo hindi ka nagbasa ng salita niya. Baka naging Diyos na ng buhay mo ay ang sarili mo. Baka ang nasusunod na sa buhay mo ay ikaw. Mga kapatid, yung direction at purpose ng buhay mo ay magiging cloudy kapag ikaw na ang nasusunod sa buhay mo. You need a Savior. We need a Savior. Sabi ng salita ng Panginoon, magtiwala ka sa akin ng buong buo. At idadirect ko ang path ng buhay mo. Kailan ka buong buo mong pinagkatiwalaan ng Diyos sa kabila ng problema mo ngayon, sa kabila ng mga hinaharap mo ngayon. Kailan ka nagtiwala sa Diyos sa gitna ng mga takot mo ngayon at duda. Kailan mo pinagkatiwala ng Panginoon? O gumagawa ka ng sarili mong paraan, gumagawa ka ng sarili mong lusot, binibigay mo lahat ng magagawa mo para sa buhay mo, para sa iyong pamilya, pero wala pa rin nangyayari, wala pa rin resulta, wala pa rin direksyon. Kailan mo ginawa yun na nagtiwala ka lang kay Yahweh, nanalangin ka sa Kanya, at ibinigay mo yung buhay mo sa Kanya? Kailan yun? You need to trust God and have faith in Him. And lastly, mga kapatid, the covenant revealed that indeed we need a Savior. Indeed, we need Jesus. We need a Savior. Kailan naging Savior si Jesus sa'yo? Nung tinanggap mo siya at nagkaroon ka ng everlasting life. Pero the rest of your life, sinasalba mo sa sarili mong kaunawaan, sarili mong lakas, kakayanan. Kailan naging Savior si Jesus sa'yo? Sabi ng Panginoon, magtiwala ka kahit sa maliliit na bagay. Sa mga plano mo, magtiwala ka sa Kanya. Ibigay mo, ilagak mo lahat sa Panginoon. Pero sa simpleng mga plano sa iyong pamilya, sa mga simpleng gusto mo sa buhay mo, ikaw ang nasusunod. At kapag nasira na, nawasak na lahat, sisisihin mo ang Panginoon. In fact, hindi mo siya pinakinggan. In fact, ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng buhay mo. At inaangkin mo ang buhay lamang na iregalo sa iyo. God gave life. You need to surrender your life to the God that gave His life. You need a Savior. Kailangan natin ng tagapagligtas. Kailangan natin si Jesus. And this covenant, ibinigay ng Panginoon.
sa mga Hudyo hanggang sa atin na nagpapakita na darating ang panahon na masasaksihan natin, makikita natin ng harap-harapan ang Diyos na siyang tapat at totoo, ang Diyos na tunay na tumupad ng lahat ng utos, lahat kung ginawa niya in replacement of ours. Hindi mo kayang gawin, ginawa na ng Panginoon. At sa atin ngayon mga kapatid, sa oras na ito, let us always recognize that Jesus Christ is our Savior throughout our lives. Saglit tayong tumayo mga kapatid. Sa oras na ito, kilalanin natin ang Panginoon na Savior. Tayaan natin na ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. At sa oras na ito, kilalanin natin siya bilang mapagmahal na Diyos. Bilang Diyos na tumutulong. Kilalanin natin ang Panginoon natin, ang Yahweh, na Diyos na kailanman hindi tayo iniwan at pinabayaan. Kaya muli, ilapat natin ang puso natin sa ating Panginoon. I-offer natin ang ating buhay. Let us raise our hands before God, before Yahweh. Sabihin mo sa oras na ito ang mga bagay na nagdudulot pang malayo ka sa Kanya. Mga kahinaan mo. Hingi mo ng tawad sa Panginoon kung minsan ikaw yung naging hari ng buhay mo. Ibigay mo lahat sa Panginoon. Surrender mo lahat. Ipakita mo yung pagmamahal mo sa Panginoon na nagmahal sa iyo. At sabihin mo, Panginoon, nagtitiwala po ako sa iyo. Tulungan mo ako na mahalin ka ng buong buo. At ipagkatiwala sa iyo, Panginoon, ang aking buhay, ang aking pamilya, ang aking mga plano. Ikaw nawa, Panginoon, ang siyang maging Savior ko. Paulit-ulit mo kong ililigtas sa anumang kapahamakan. Inaalay namin, Ama, ang aming mga sari-sariling buhay. Patawarin mo kami. Kung may times, Lord, na kami ang naging Diyos ng buhay na pinahiram mo lamang. Minsan, Lord, nagiging selfish na kami. At lagi namin tinitingnan, Lord, minsan yung aming kahinaan. Tinitingnan namin, Panginoon, yung mga sitwasyon namin, mga problema namin, na parang wala ka, Panginoon, sa aming tabi. Patawarin mo kami, Panginoon, na nakaligtaan ka namin, na ikaw po ang author ng aming buhay. Nakaligtaan namin na ikaw po, Panginoon, na nagpahiram ng buhay na ito. Kaya lubusan po kami nagtitiwala sa iyo sa kabila ng mga challenges, problema, kahinaan, Panginoon, na hinaharap namin. Indeed, Lord, ikaw po ay kailangan namin. Ikaw po ang aming Savior. Salamat din, Panginoon, sa iyong salita. Tulungan mo kami, Lord, na makapumuhay kami na may kabanalan. Masunod ka namin. Ikaw po talaga ang maging hari, maging Diyos ng aming buhay.
Tulungan mo kami, Ama. Pagpalain itong buhay na ito. Pagpalain, Panginoon, ng pamilya namin. Pagpalain, Panginoon, ng bawat mga bagay, Lord, sa aming buhay. At ininuluklok ka namin, Panginoon, sa aming buhay na Ikaw po, Panginoon, ang aming Diyos. Salamat po, Ama. Napakabuti mo. Pag-ingatan mo nawa, Lord, ang mensahe na ito. At patuloy namin makita ang kagandahan, Lord, ng iyong puso, ng iyong pagmamahal sa amin. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon, tayo po ay makakaupo na. Sige po, at tadako naman po tayo sa ating pagkakaloob. At sabayan niyo po kami sa pag-awit. Let's give with a joyful heart. Give, and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it shall come back to you. When you give, give to the Lord. Give, and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it shall come back to you. 'Cause when you give to the Lord. Give, and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it shall come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa mga tithes and offering na patuloy po na bine-bless mo ang bawat isa. Salamat, Lord, sa kabutihan mo na pag-iingat, pagbibigay ng kalakasan ng katawan upang makapagtrabaho. Salamat po kung papaano mo rin iniingatan ang bawat isa habang naghahanap buhay. Patuloy po namin dinadalangin sa inyo, pagpalain niyo po ang bawat isa, patuloy niyo pong bigyan ng malakas na pangangatawan, ingatan niyo po sa lahat ng oras, ganun din ang aming mga pinagkakakitaan, yung mga businesses, Lord, continue to bless them, at alam namin, Lord, na nakikita mo ang pagnanais na ang bawat isa na talagang mas madagdagan pa ang aming kaloob sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ay binabalik namin ng may papurit pasalamat sa tayong pangalan lamang ni Jesus. Amen. Okay, para sa mga announcement naman po, tithes and offering can be sent through BPI account, Metrobank, and GCash. Worship service every Sunday at 9:30 a.m. Prayer intercession every Saturday at 9 a.m. dito po sa ating church. Like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, Facebook page, Instagram, TikTok, and Spotify podcast. Truth Seekers Group, Kaligtasan lesson right after the service. At patuloy naman po sa ating church transpo si Agatha next Sunday. Ayan po, naka-post po yung pick-up points, 8:40 to 9:10. Wala na po. Birthday celebrants, meron po ba? Oh, okay. Awitan po natin si Liza ng happy birthday. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Sige po. Tinatawagan ko naman po si Pastor para sa pagwakas na panalangin. Sige po, tayo po'y tumayo na. Meron po ba tayo mga prayer requests? Meron ba tayong gustong itaas sa ating Panginoon? Siguro, specific mga kapatid, gusto kong ipag-pray sa unahan natin. Si Ninang Lair. Ninang Lair, halika. Si Ninang Lair ay medyo maging-ibang bansa po siya. Sa Mindoro lang po. Siya ay mag-stay po muna doon at magpapahinga dahil kailangan po talaga ng ma-regain yung strength. At may asikasuhin po siya doon. Yung lupain po kasi nila doon medyo may kumakamkam na po, di ba? Hindi, joke lang po. Meron po siyang asikasuhin doon sa Mindoro. Pero ganun pa lamang ay ang plano ng Panginoon ay hindi naman nagkakamali. Loobin ni Lord na ingatan ka doon, Ninang, palakasin at sa ibang panahon, alam namin po na kayo muli ay makasama namin kayo dito. At salamat na lang sa Panginoon dahil nandun pa rin naman din yung palagi ko magiging ministry ninyo kahit nandun na kayo sa Mindoro. Kaya samahan niyo po, taas po natin si Ninang Lair. Lord, salamat Panginoon sa buhay ng aming kapatid, si Lair Famero, Ninang, Lola or leader. Salamat Panginoon dahil sa sitwasyon na ito, sa panahon na ito, alam namin Lord na hindi ka nagkakamali. Kung ano ang pinaka-importante na gagawin niya Panginoon ay alam po Lord, ikaw yung nagdadirect sa kanya. Bagamat siya ay pupunta na ng Mindoro at doon na mag-stay, alam namin Lord na kahit doon sa lugar na yon ay gagamitin mo siya. At magiging part pa rin naman po siya, Panginoon, ng gawain dito sa KM. Salamat, Lord, sa buhay niya na naging way para mapagministeryohan, Lord, ang mga tao. Kaya palakasin mo siya spiritually, i-ready mo ang kanyang emotion at yung adjustment niya, Panginoon, doon. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-ayos dito. At ang kanyang pangatawan, Lord, ay muli inilin namin na i-regain mo ang strength. Kung may karamdaman siya, Lord, na iniinda, pagalingin mo siya, Panginoon. Mga pangailangan niya din, Lord, doon. Sila ni Ninong Dari, pagpalain mo yung mga pangailangan nila doon. At patuloy na maging matibay, maging maayos, Panginoon, ang pamilya. At salamat, Lord, sa pagkakataon na ito na maitaas namin, Lord, sa iyo, si Ninang. Na ikaw nawa, Panginoon, ang siyang gagabay at tutulong. At mararanasan ka po niya doon at magiging matagumpay, magiging fruitful, Panginoon, ang buhay niya. Salamat, Lord, sa iyo. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo kay Ninang Lair. Mabuti ka, ingatan mo siya, Panginoon, sa kanyang pag-alis at maging safe nawa, Panginoon, ang kanilang travel papuntang Mindoro. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name. Amen. Amen. Ingat Ninang. Yan. Tayo po ay manalangin. Patuloy, taas po natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang aming mga pangailangan. Wala po amang lingid sa iyo. Lord, sa bawat isa na humihingi ng kagalingan, kalakasan ng pangatawan, aming Panginoon itinataas ang bawat mga karamdaman namin, ang aming mga kahinaan. Lord, salamat sa kagalingan. Ngayon pa lamang, Lord, pinupuri ka namin sa bawat isa na pagagalingin mo at palalakasin mo. Ganon din, Ama, bawat isa na humihingi ng mga pangailangang financial, abutin sila, Panginoon. Ang mga kakulangan nila, ang mga gastusin, ang mga bayarin. Higit pa, Panginoon, dahil ngayon, malapit na ang magpasukan,
mga bata, Lord, i-provide mo ang mga pangailangan. Sustain mo, Panginoon, ang mga needs. Salamat po, Diyos, sa iyo. Hindi maiksi ang iyong kamay. At kaya mong abutin ang lahat ng aming mga pangailangan. Ngayon pa lamang po, salamat, Lord, sa blessings na ibubuhos mo. Hiniling din namin naman na ingatan mo kami, ang aming pamilya, sa week na darating na ito. Ilayo kami sa anumang aksidente, ilayo kami sa anumang karamdaman, kapahamakan, at protektuhan mo kami, Panginoon, mula sa plano at gawa ng kaaway. At ikaw po, Panginoon, ang aming refuge, ikaw ang aming protection, ikaw po ang aming strength. Salamat po, Diyos, sa iyo. Napakabuti mo. At sa bahay-sambahan na ito, Panginoon, patuloy mo kaming pagpalain, patuloy mo kaming ingatan. Nawa, Lord, i-ready mo kami sa plano mo, Panginoon, dakila mong plano. Alam namin, Panginoon, ang tahanan mong ito ay magiging ilaw, asin, ng bawat mga pamilya namin at ng community na ito. Provide mo mga pangailangan namin, ang pampagawa, Lord, ng aming church building, at iba pa, Panginoon, mga pangailangan sa church na ito. Salamat, Panginoon, sa provision. Muli, salamat po, Ama, sa lahat ng mga pagpapalang dumating. Salamat din po, Ama, sa mga problema na alam namin po, Panginoon, ito ay hawak mo. At ikaw po ang aming solusyon. Salamat po, Ama. Pinapupurihan ka namin. Tanggapin natin ang biyaya na galing sa ating Diyos na buhay. Ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng Panginoong Yesus, ang gabay, patnubay, kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumatinawa ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sige po, bago tayo maghiwa-hiwalay, umawit po tayo ulit sa Panginoon. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Whoa, 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 we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. God bless everyone. Ingat po tayo sa ating pag-uwi.